Isang katok ang narinig ko kaya pinapasok ko kaagad ito. Alam kong si Vivian ito. Expect ko nang pupunta siya rito dahil yun naman ang sinabi niya. Hindi nga ako nagkamali. Ang babaeng mahal ko ang nasa harapan ko, wearing her simple outfit. Ngumiti ito at lumapit sa akin. Hinalikan ko kaagad siya sa pisngi pagkatapos ay pinaupo ito. Nandito ako para imbitahan ka sana sa nalalapit namin na engagement party ni Mike. Wika niya. Pwede mo naman akong padalhan ng invitation card. Bakit sadyang ikaw pa talagang pumunta? Tanong ko sa kanya. Dahil mahalaga ka sa akin, Owen. Hindi sapat ang invitation card para imbitahan ka. Isa pa, gusto rin naman kitang kamustahin. Huwag ka mag-alala. Okay ako. Kaagad na sabi ko. Oo, alam ko. Nakikita ko naman na okay ka. Pero sana, huwag mong lunurin ng alak ang sarili mo sa bar. Gusto ko lang magpakasaya, Vivian. Kaya ako naglalasing. Kahit kasi nagparaya ako, hindi pa rin kita nakakalimutan. Ikaw at ikaw pa rin. I'm sorry, Owen. No, it's okay. At least masaya ka. Masaya na rin naman na ako. Ganun yung nagagawa ng love, di ba? Sabi ko sa kanya. Salamat, Owen. Hindi na rin ako magtatagal. At least nakita kitang pumapasok ng office at hindi palaging nasa bar. Ayos na sa akin makita kang ganito, Owen. Hindi yung nagpapakalunod ka ng alak sa bar. Tumayo na ito kaya kaagad ko itong nilapitan at kaagad na niyakap. I love you, Vivian. And this I love you means saying goodbye. Hindi ko na tinapos pang eksenang yakapan ng asawa ko at ng babae sa office niya. Hindi ko marinig ang usapan nila pero alam ko at kitang-kita ko mula sa mga mata ni Owen kung gaano niya kamahal ang babaeng iyon. Umatras ang mga paa ko. Hindi na ako tumuloy pa sa office ng Owen. Namalayan ko na lang na palabas na ako ng building. Doon ko ibinuhos ang sakit na nararamdaman ko sa eksenang nakita ko. Kaya pala hindi ako magawang mahalin ni Owen. Kahit na anong gawin ko, hindi niya na talaga ako siguro magugustuhan. Pero kahit na, gagawin ko pa rin ang lahat para lang magustuhan niya ako. Pag-uwi ko ng bahay ay itinulog ko na lang ang sakit na nararamdaman ko. Pagising ko ay kaagad ko sinilyapan ang wall clock. Napabalikwas ako nang makitang 7:00 na ng gabi. Umangon kaagad ako para maghanda ng hapunan. Maya-maya baka nandito na sa Owen. Kahit walang kasiguraduhan na uuwi siya rito. Ipaghahanda ko pa rin siya dahil asawa ko siya at umaasa pa rin ako sa kabila ng nakita kong eksena kanina na uuwi siya rito. Hindi nga ako nagkamali. Tama-tama pagkatapos ko maihanda ang hapunan sa dining table ay may narinig akong mga yapak. Habang nakatalikod ako, unti-unti akong humarap dito. Owen! Ngiting-ngiti na bati ko sa kanya. Binaliwala ko ang nakita ko kanina. Kagad ako lumapit sa kanya para ito yakapin. Mabuti naman at umuwi ka. Nakahanda na ako ng hapunan. Tama-tama pagdating mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Tinitigan niya ako. Bakit kaya? Anong ginawa mo rito maghapon? Hindi ka lumabas? O namasyal? Tanong niya habang tinititigan ako. Ibinaling ko sa ibang direksyon ang aking paningin. Ang ginawa ko? Nanood ng movies. Kumain at natutulog hanggang maghapon. Tapos ito, nagluto ng hapunan. Nakangiti pa rin na sagot ko. Ang galing ko magtago ng emosyon. Bakit mugtong mga mata mo? Napayuko ako dahil nahalatan niya pala ang mga mata ko. Ano ka ba? Pasimple ko siyang pinalo sa braso. Dahil to sa pinanood kong K-drama, yung Endless Love. Namatay kasi yung babae sa ending kaya ayun, mugtong mga mata ko kaya iiyak. Pagsisinungalin ko. Buti na lang napanood ko na yun noon pa kaya nakahanap ka agad ako ng dahilan. Gusto ko rin panoorin ang K-drama na yun. Sabi naman niya, naku, may iiyak ka lang doon. Para malaman ko kung nakakaiyak ba talaga. Ang babaw na luha mo. Yun lang napaiyak ka na? Sabi naman niya, hindi mo lang alam. Ikaw ang dahilan kung bakit ako umiyak. Sa isip-isip ko, ano pa kayang ginawa nila ng babae kanina? Hindi ko na alam ang kasunod ng kanilang yakapan dahil umalis na kaagad ako. Hindi ko na kasi kayang makita pa ang eksenang magpapasikip lang sa dibdib ko. Habang magkaharap kami sa dining table, iniisipan ko magtanong kay Owen. Owen, gusto mo ba sa mga babae mahinhin? Mabait? Seryoso at isa pa? Siyempre maganda. Tanging sagot lang niya. Alin doon ang gusto mo? Dagdag na tanong ko pa. Napansin ko kasing mahinhin yung babaeng nakasabay ko sa elevator kanina. Kaya siguro hindi niya ako magustuhan dahil napakaingay ko. Yung lahat ng nabanggit mo.
Lahat yun gusto ko. Sagot niya. Ganun? Napanguso na lamang ako. Isa lang yata ang nakuha ko doon. Siyempre ang pagiging mabait ko. Isa pa ang pagiging maganda ko. Pero mas lamang yata sa kanya ang pagiging seryoso at mahinhin ng babae. Yun ang pinakagusto niya. Bukas, sasamahan kitang bumili na masusuot mo. Susuot ko? Para saan? Engagement party. Engagement party? Kanino? Hindi na siya sumagot. Okay. Owen, lumabas ako mula sa fitting room at naglakad-lakad sa kanyang harapan. Ayos na ba? Nakita ko ang pag-iling niya. Hindi ba maganda yung sinukat kong dress? Pang ilang sukat ko na to ah. Panlima na yata pero hindi pa rin niya nagugustuhan. Hindi pa rin ba maganda sa akin? Napapagod na tanong ko sa kanya. Pagod na kaya ako? Paulit-ulit na ako nagsukat pero wala ni isa siyang nagustuhan. Ganoon na yata ako kapangit sa paningin niya kaya kahit isa wala siyang magustuhan para sa akin. Wala ako nagustuhan. Sumubok ka pa ng iba. Utos niya saka pinaalis ako sa harapan niya. Bumalik ako sa fitting room at muling nagbihis. Sana naman last na ito. Nakakapagod kaya? Kanino ba kasi engagement party yun? Bakit kailangan ko magpabongga? Bakit kailangan perfect ako sa party na iyon? Sinukat ko yung evening dress. Gray siya na makintab at nalalantad ang kabila kong balikat. Lumabas ako ng fitting room at muling nagpaikot-ikot sa harapan ni Owen. Siguro naman magugustuhan mo na to. Laylay na ang dila ko. Langkod niya lang akong tinitigan. Huwag niyong sabing ayaw niya pa rin dito. Hindi pa rin ba maganda sa akin to? Pangit. Komento niya. Wala namang maganda sa'yo pagdating sa akin eh. Yung babaeng mahal mo lang kasi maganda sa paningin mo. Eh kung magpanty na lang kaya ako sa party na yun, total wala ka namang nagustuhan kahit isa sa mga sinukat ko. Bakit hindi na lang kaya ako maghubad? Inis na sabi ko sa kanya. Sinamaan niya ako ng tingin. That's fine. He gave me a thumbs up. Ito bang narinig ko? Ayos na ito para sa kanya. Kanina lang ayaw niya pa rin dito tapos ngayon biglang nagbago ihip ng hangin. Pinapagod lang yata ako ng lalakang ito. Sa wakas, nagustuhan mo rin. Napapagod na sagot ko, saka naghubad sa harapan niya. Kagad siyang napatingin sa kabilang direksyon. Anong ginagawa mo? Tila natatarantang tanong niya sa akin. Magbibihis or magpapalit? Magbihis ka sa fitting room, not here. Mariin na utos niya. Akala ko kasi nasa bahay tayo. Ayaw mo lang makita ng iba yung katawan ko eh. Huwag ka mag-alala. It's all yours, my love. Sabay kindat ko sa kanya. Kumunot naman ang noo niya. Habang ako, tatawa-tawang pumasok sa fitting room para magbihis. Yun ang kinuha namin. Binayaran ka agad iyon ni Owen. Nagugutom na ako. Di ba tayo kakain sa restaurant, love? Baling ko kay Owen habang nagmamaneho ito. Sa bahay tayo kakain. Pero gutom na ako eh. Hindi mo ba naririnig kumakalam na sigmura ako? Reklamo ko sa kanya. Totoo naman kasing gutom na ako. Magluto ka na lang sa bahay. Mas prepare kung kumain sa bahay kaysa sa restaurant na kasama ka. Napanguso ako. Ang hard mong masyado sa akin. Sinasabi ko lang ang totoo, Eliza. Sagot naman niya kaagad. Sa simpleng sagot niya, inasaktan na lang ako ng palihim. Ayaw niya pala akong kasama kumain sa isang restaurant. Kasi gusto niya kasama yung babaeng pumunta sa office niya. Yun naman talaga ang totoo. Kahit panasaktan ako sa sinabi niya, ipinilit ko na lang ng umiti. Anong gusto mo lutuin ko? Magluluto ako ng seafoods, crabs, shrimp, tahong? Gusto ko mag-mukbang. Ano sa tingin mo, love? Palambing na tanong ko sa kanya. Kahit ano, bahala ka na. Kahit ano? Wala bang man lang question from you? Magluluto ako. Sabihin mo lang kung ano gusto mo. Malambing pa rin ang boses ko. Kahit na nga ano? Di mo ba maintindihan yun? Nabigla na lang ako sa pagsigaw niya. Ang init ng ulo niya. Palagi na lang siyang ganyan. Kapag kinakausap ko, palaging nakasigaw kung sumagot. Wala ba man lang kahit minsan malambing na boses niya ang maririnig ko? Owen, sambit ko. Ang kulit mo kasi. Sinabi ko na sa'yo kahit na ano. Tinatanong mo pa ako ng paulit-ulit. Ganun ba kahirap intindihin na sinabi kong kahit na ano? Bakit paulit-ulit mo pa itatanong sa akin kung anong gusto ko? Napakurap-kurap ako sa paglakas pa ng boss niya. Nagtatanong lang naman ako. Well, your questions are not funny. Just keep your mouth shut if you don't want me to yell at you. Ibinaling ko ang aking paningin sa labas ng bintana. Kusang nahulog at pumatak ang mga luha ko mula sa aking mga mata.
Itinago ko na lang sa kanya ang pagpatak ng mga luha ko. Hindi na rin naman ako nangulit pa sa kanya. Pagdating namin sa bahay ay nadat na namin si Manang Mosi. Nandito na pala siya. Tapos na ang 2 days off niya. Mukhang ang hindi lang 2 days yung day off niya. 1 linggo yata. Dumiretso si Owen sa kwarto habang ako na may pumunta sa kusina. Nakipagtsikahan kay Manang Mosi. Wow, mabuti na lang nandito ka na, Manang. Tuwang-tuwa na sabi ko dahil gutom na talaga ako at hindi ko na kailangan magluto dahil nakapagluto naman na si Manang. Kamusta bagong kasal? Tanong niya sa akin. Maayos naman. Honey-honey lang. Sagot ko na ikinatigil ni Manang. Anong honey-honey? Honeymoon. Yun yung pinaka-exciting na pangyayari sa bagong kasal. Jesus na batang ito. Napakalantod. Napakalantod? Ano yun, Manang? Napakalandi sa asawa. Sabay hagikik nito. Pero, itinaas niya ang kanyang kamay at tinuro-turo ang kisame. Pero dapat yung kalandian mo, tanging sa asawa mo lang ini-apply. Dagdag pa nito. Anong pinag-uusapan niyo? Bakit dinig na dinig ko ang tawanan niyo sa sala? Bigla na lang sumulpod sa Owen sa kusina. Si Manang kasi, sabi niya, dapat sa'yo lang ako malandi. Hindi ba't sa'yo lang naman ako nagamalandi? Peace, love. Kaagad na nag-peace sign ako. Wala naman siyang naging reaksyon. May pagkain na ba? Tanong niya. Oo, nakapagluto na si Manang. Magluluto sana ako ng favorite mo na adobo kaso mukhang gutom ka na. Hindi mo na mahihintay yung lulutuin ko. Next time na lang. Gutom na ako. Kumain na tayo. Nauna siya naglakad patungo sa dining area. Kinandatan ko naman si Manang. Tinulungan ko mag-ayos ng table si Manang. Nagluto pala siya ng sinigang na hipon, fried chicken at may chop suey. Sarap na sarap akong kumakain habang sinusulyapan ko ang asawa kong tahimik lang na kumakain. Ako lang yata itong maingay. Pagkatapos kumain ay dumiretso naman ako sa kwarto naming dalawa ni Owen para maligo. Siyempre nandito si Owen sa gabing ito kaya dapat lang na-fresh ako. Hindi ko nga alam kung masusundan pa yung nangyari sa amin pero sana masundan pa. Paglabas ko ng banyo ay tamang-tama naman ang pagpasok ni Owen. Natigilan kaming pareho at nagkatinginan sa isa't isa. Tanging tuwalya lang ang nakabalot sa katawan ko. Si Owen ang naunang nagbawi ng tingin. Dinaanan niya ako at tinahak ang wardrobe. Ako naman ay doon rin papunta dahil magbibihis ako. Owen, nakasunod lang ako sa kanya. Lumingon siya ngunit muli rin namang naglakad. Pagdating sa wardrobe ay kumuha siya ng isang unan at isang kumot. Owen, muli tawag ko. Humarap siya sa akin na may hawak-hawak na unan at kumot. May sasabihin ka? Nakakunot ang noo na tanong niya sa akin. Bakit kaya hindi niya magawang ngumiti? Nung una naman napapangiti ko siya pero simula nang ikasal kaming dalawa, hindi ko na nakita pa mga ngiti niya. Nagbago siya simula noon. Paano kaya kung akitin ko siya ulit? Wala na kasi akong panty. Kagat labi na sabi ko sa kanya. Yun lang ba problema mo? Bibilhan kita. Sagot niya. Hindi niya ba nagets yung sinabi ko? Ibig ko sabihin, ready na ako ngayong gabi kaya hindi na ako nagpanty. What the hell? Tigil mo nga yung kalokohan mo, Angel. Hindi ako matutulog dito. Kung nangangati ka, kiss-kiss mo sa unan. Bakit sa unan kung nandyan ka naman? Hindi na kita papatulan. Maghanap ka na lang na ibang kakamot dyan. Hindi ko nga alam kung kaya pa ba kitang makatabi ng isang gabi. Ikaw lang gusto ko. Kaagad na sagot ko. Binaliwala ko lahat ng sinabi niya. Parang labas tanga lahat. Pues, hindi ikaw ang gusto ko. Tinalikuran niya kaagad ako. Nanikip ang dibdib ko paglisan niya ng kwarto. Kahit na ganoon na nangyari sa amin sa gabi, ay hindi pa rin ako sumusuko na paamuin siya. Sinabi ko kay Manang Mosi na ako ang mag-aasikaso ng umagahan at maging sa hapunan. Hindi ko napapagod na ipadama kay Owen na mahal ko siya. Hindi ka ba talaga titigil sa pagpipilitan ng sarili mo sa akin? Habang inaayos ko ngayon ang necktie niya, umiling-iling ako. 1 linggo na ang nakalilipas at bukas ay dadalo na kami sa engagement party. Hindi ako mapapagod, Owen. Kapag mahal mo isang tao, dapat hindi ka mapagod na mahalin ito. Sagot ko. Tama ka, dahil hindi rin ako napapagod na mahalin ang babaeng may mahal ng iba. Sagot niya na nagpasikip ng dibdib ko. Pero kahit na nasasaktan ako sa mga pinagsasasabi niya, patuloy ko pa rin inayos ang necktie niya. Minamahal ko siya, samantalang siya naman ay may mahal ng iba. Para walang kami ng nararamdaman. Nasasaktan siya dahil sa babaeng mahal niya, samantalang ako'y nasasaktan sa kanya.
As usual, gabing-gabi na naman siyang umuwi. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako ganito. Hanggang kailan ako magtitiis sa ganito. Basta ang alam ko, wala akong balak na sumuko. Umuwi siyang lasing kaya nagpatulong ako kay Manang na dalhin siya sa kwarto namin nang makita kong nakabulagta siya sa sahig. Salamat, Manang. Pwede na po kayong lumabas at magpahinga. Sigurado ka ba na hindi mo na kailangan ng tulong ko? Hindi na ho, Manang. Kaya ko na ito. Nang makalabas si Manang ay sinulyapan ko si Owen. Nagising ito at tila gusto pa yatang tumayo. Pinigilan ko siyang tumayo sa kama. Huwag ka nang tumayo. Hindi mo na nga kaya eh. Pigil ko sa kanya. Ano bang pakaalam mo? Maris ka nga dyan. Itinulak niya ako kaya kaagad na nag-init ang ulo ko. Sa harapan niya mismo hinubad ko ang panty ko at ibinigay sa kanya. O ayan, amuyin mo para tuluyan kang mahimas-masan. Inanudnud ko iyon sa nguso niya. What the hell? Reklamo niya, saka iwinaksa ang kamay ko. Kung gusto mong magising ng tuluyan, amuyin mo ang panty ko. For sure magigising ka sa amoy niyan. Huwag mo akong pahirapan na dalhin ka dito sa kama mo kung hindi mo naman kaya maglakad at tumayo mula sa babagsakan mo. Inis na sigaw ko sa kanyang pagmumuka. Sino nagsabi sa'yo tulungan mo ako? Hindi ko sinabing dalhin mo ako dito sa kwarto. Sagot niya sa akin. Alam nga naman nahiyaan kitang nakabulagta dun sa sala. Nakapamewang na sermon ko sa kanya. Bigla siyang natawa. Anong nakakatawa? May nakakatawa ba, mister? Nakapamewang pa rin na tanong ko sa kanya. Sinisermonan mo ba ako, babaeng walang panty? Bumaba siya ng tingin. Ngayon ko lang na-realize pati pala short ko ay hinubad ko rin kaya tuloy malaya siyang napagmasdan ng hubad kong katawan. Damit lang ang meron ako pero sa ibaba, wala kahit ni isang saplot. Let me touch it. Huli na para umatras ako dahil kaagad na nasakop na ng kamay niya ang katawan ko. Owen! Mariin na sambit ko sa pangalan niya. Why? Ayaw mo ba na hawakan ko? Narinig ko ang kapilyuhan sa boses niya. Pareho kaming bumagsak sa kama. Narinig ko ang pagtawa niya sabay bangon sa kama para daganan ako. Sa pangalawang pagkakataon, tinitigan niya na naman ako, saka hinaplos ang buhok kong nakatakip sa mukha ko. Hinalikan niya kaagad ang labi ko habang mga kamay naman niya ay naglalakbay sa aking puson. Natigilan siya, saka muli akong tinitigan. You're really beautiful, Viv. Sambit niya na nagpaawang ng bibig ko. Viv? Puno ng pagtataka na tanong ko. Bago pa man ulit siya makapagsalita ay bigla na lang itong nawala ng malay sa ibabaw ko. Naisubsob niya ang kanyang mukha sa leeg ko. Baka nakatulog na sa sobrang kalasingan. Hindi mawala sa isip ko ang binanggit niyang pangalan. Viv? In short ba iyon ang Vivian? Ang babaeng mahal na mahal niya? After all, pangalan pa rin pala ng babaeng yun ang babanggitin niya at maririnig ko kahit akong niroromansa niya. Eloisa, where the hell are you? Bakit ang tagal mo lumabas dyan sa dressing room? Narinig kong iritang-irita na ang boses na Owen. Nag-aayos pa kasi ako. Nagsusuot pa ako ng hikaw at nag-aayos pa ako ng aking muka para naman magmukha akong tao dun sa party. Eto na! Sigaw ko habang nagmamadaling lumabas. Sa pagmamadali ko inatisod ang mataas kong takong kaya naman muntikan na ako masubsob sa sahig ngunit hindi yun natuloy dahil may mga braso na sumalo sa akin. Napanganga na lamang ako nang unti-unti niya akong alalayan na maayos ang aking pagtayo. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Salip na itanong sa akin kung okay lang ako. Yun pa ang narinig at natanggap ko mula sa kanya. Minabadali mo ako, di ba? Alam nga naman na maglalakad pagong pa ako at titingin pa sa dinadaanan ko kung yung taong naghihintay sa akin na ipanay na ang sigaw dahil ang tagal ko. Inis na sagot ko sa kanya. Mag-aaway ba tayo rito o aalis pa tayo? Hindi ko alam sa'yo. Ikaw lang namang may gusto na pumunta dyan sa engagement party, di ba? Inis pa rin na sagot ko. Kung ayaw mo sumama, huwag ka nalang sumama. Akmang iiwan niya na ako. Hinabol ko kaagad ito hanggang sa may pintuan. Sasama ako. Nakabihis na ako kaya sasama ako. Naabutan ko siya kaya hinawakan ko ang braso niya. Napatingin siya roon. Wala talaga siyang pakaalam sa akin. Hindi nga man lang siya nagkaroon ng oras para matulala sa akin. Ang ganda-ganda na nga ng ayos ko ngayon pero mukhang wala lang sa kanya. Baliwala ang ganda ko kapag si Owen ang kaharap ko. Hindi ko nga alam kung bulag ba ang lalaking ito. Hindi niya man lang makita kung paano ako nag-effort maging maganda lang sa paningin niya. Hindi siya nagsalita. Naglakad lang siya na hindi man lang ako kinakausap. Ako naman na parang asong nakasunod sa kanya.
Kahit ang hirap maglakad dahil sa haba ng suot kong heels ay nagawa ko pa rin naman na mahabol ko lang siya sa kanyang paglalakad. Hanggang makalabas kami ng bahay, hindi niya ako inaalalayan na pumasok sa loob ng kanyang kotse. Ako lang mag-isa. Mukha na talaga akong tanga dito. Hindi ko alam kung nag-e-access pa ba ako sa paningin niya. Pero sabi ko sa sarili ko, okay lang, kaya ko pa naman. Owen, malayo ba yun? Nang makapasok sa loob ng kotse niya ay kaagad kong tinanong ito. Hindi siya sumagot, kaya understood ko na lang na medyo malayo iyon. Ayos lang talaga ako. Para akong hangin na hindi niya nakikita. Nang paandarin niya na ang kotse ay hindi na ako nagsalita pa. Hinayaan ko na lang na maging tahimik ang buong biyahe. Mukha naman kasing ayaw niya ng ingay. Kumanta na lang ako pero pinatigil niya rin. Napakaingay ko raw. Hanggang sa makarating kami. Ipinulupot ko ang braso ko sa braso ni Owen ngunit winaksin niya lang ito. Umayos ka. Nasa party tayo. Ayoko na gumawa ka rito ng skandalo. Bulong niya sa akin. Mukha ba akong skandalosa? Hindi ko gagawin yun, no? Pabulong ko rin na sagot sa kanya. Papasok na kami sa venue. Engagement party pa lang pero sobrang bongga na. Kanino kayong engagement party ito? Owen, hindi mo pa nasasabi sa akin kung kanino engagement party na ito. Muli ay tanong ko sa kanya. Huwag mo nang alamin. Anya sa malamig na boses. Okay. Hanggang sa tuluyan kaming makapasok. Pagpasok pa lang namin ay kaagad na may lumapit sa amin. Isang ginang. Nakangiti na lumapit sa amin. Thank you for coming, Owen. Ngiting-ngiting sabi nito. Sino siya? Siya na bang girlfriend mo? Tukoy niya sa akin. Hindi ho, asawa niya ho ako. Ako na ang sumagot na kaagad naman pinisil ni Owen ang braso ko. It's a sign na hindi niya nagustuhan ang sinagot ko. She's not my wife. She's just a friend. Nagbibiro lang babaeng ito. Nakangiting depensa niya saka kinabig ang balikat ko palapit sa kanya. Bakit? Sino bang babaeng ito? Bakit kailangan yung sabihin niya dito na kaibigan niya lang ako? Ganun ba? Well, baka nga mapunta sa pag-aasawang pagiging magkaibigan niyo. Nakikita ko naman na bagay kayo. Nakangiting komento ng ginang. Ay, salamat ho. Tanging sagot ko na lang. I'm your Aunt Emily, by the way. Pwede mo naman akong tawagin tita. Hindi na rin naman na naiiba sa akin sa Owen. Alam mo yung batang yan? Ilang taon naligaw sa anak ko. Nakangiting sabi nito. Natigilan ako sa nasabi nito. Nanliligaw? Sa anak? Ibig sabihin ang ginang na ito ay ina ng babaeng patuloy na minamahal na Owen. Iha, ikaw, pwede ko bang malaman ang pangalan ng kaibigan ni Owen? Sakala ako na ibalik sa aking pag-iisip sa sandaling pagkakatulala. Angel Eloise po ang pangalan ko. Tinanggap ko ang kamay niya. Napakaamo ng pangalan mo. O siya, maiwan ko na kayo. I hope you enjoy the party. Tuloy na itong umalis sa aming harapan. Nakangiti ko tuloy tinignan sa Owen. Sabi niya bagay raw tayo. Magandang pamahiin yun. Nakangiting sabi ko kay Owen. Anong maganda dun? Nakakunot ang noon na sagot ni Owen, sa kanya na naman ako tinalikuran. Para na talaga akong aso dito. Nasunod sa kanya. Hindi niya nga man lang ako magawang alalayan. Hindi katulad ng ibang babae dito. Nakapulupot ang kanilang mga braso sa lalaki na kanilang partner. Owen! Mula sa isang table ay may kumaway na lalaki. Parang nakita ko na ang lalaking ito. Hindi ko lang matandaan kung saan. Halika. Nabigla na lamang ako nang hawakan ni Owen ang kamay ko para hilahin palapit sa kanaroroonan ng lalaking kumaway sa amin. Nang makalapit ay tumayo ang isang lalaki na kanina lang ay kumaway sa amin. Ipakilala mo naman sa akin ang kasama mo. Sabi nito. Napatingin sa akin si Owen. Mukhang wala siyang balak na ipakilala ako kaya ako na nagkusang magsalita. Hi, ako nga pala si Angel Eloise. Angel na walang pakpak. Natigilan sila sa sinabi ko at maya-maya lang ay medyo natawa ang mga ito. Hindi, joke lang. Di makalipad talaga ang apelido namin. I'm Angel Eloise, di makalipad. Napatingin sa akin sa Owen. Ngayon niya lang kasi nalaman ang apelido ko. Ayos ah. Medyo natawa na sabi ng lalaki. Sino ko yung mga ito? Mga kaibigan kaya sila ni Owen? So magkaano-ano kayo ng kapatid ko? Turo ng lalaki kay Owen. Kapatid? Ibig sabihin magkapatid sila ni Owen? Natigilan ako dahil hindi ko alam kung ano isasagot ko. Sasabihin ko bang mag-asawa kami ni Owen o sasabihin kaibigan lang niya ako?
She's my friend. Napatingin na lamang ako kay Owen nang siya na ang sumagot. Friend nga lang ang turing niya sa akin, di ba? Hindi asawa. Ba't ba ang kulit ko? Oo. Kaibigan niyo po ako. Hello ulit sa inyo mga kuya. Bati ko ulit sa kanila. Ngiting-ngiti pa ako na akala mo'y hindi nasasaktan. Pero deep inside tila sasabog na ako sa sakit na nararamdaman ko. Salamat naman. Nagkaroon ng joker na kaibigan ng kapatid ko. Ang hirap niyang patawanin eh. Asar ng kapatid ni Owen. I'm Oscar, Owen's older brother. Nakapagkamay ito sa akin kaya tinanggap ko rin naman kaagad. Siya naman si Ethan, kaibigan ko. Turo nito sa lalaking nasa kaliwang banda. Hey, Kuya Ethan. Bati ko. Ngiti-ngiti ako ngunit nginitian niya lang ako na parang ang lungkot ng buhay niya. Sa kabilang table naman ay ang mga girlfriends ko. Turo ni Oscar sa kabilang table. Kanya-kanya namang kumaway sa amin ang mga babae na sa kabilang table. Hanggang sa narinig na namin ang announcement sa entablado. Mula dito ay tanaw ko ang babaeng tila familiar sa akin. Sinulyapan ko sa Owen at ganoon na lang ang pagtitig niya sa babae. Now, naalala ko na kung saan ko nakita ang babaeng nagsasalita sa entablado kasama ang isang lalaki. Siya yung babaeng pumunta sa office ni Owen. Kung hindi ako nagkakamali, her name is Vivian. Kung ganoon, engagement party ni Vivian ang dinaluhan namin. Muli kong sinulyapan si Owen. Ganun siya kaseryoso na nakatingin kay Vivian. Parang napapansin kong hindi na siya kumukurap. Ganun kaganda sa paningin niya sa Vivian na kahit sa kalasingan niya at kahit ako ang kahalikan niya, ay pangalan ni Vivian ang sinasambit niya. Owen, hinawakan ko ang kamay niya. Mas mabuti pa siguro, umalis na lang tayo. Yaya ko sa kanya ngunit hindi niya man lang ako nagawang sulyapan. Owen, muli tawag ko. Bakit pa kami pumunta dito kung masasaktan lang din naman siya sa makikita niya? Sinadya niya bang saktan ang sarili niya? O tinitiis niya lang ang sakit basta makadalo lang siya sa engagement party ng babaeng mahal niya? Owen, umuwi na tayo. Muli ay sabi ko rito. Yumuko ito at binalingan ako ng tingin. Kung gusto mong umuwi ka na. I will stay here kahit na nasasaktan ako sa nakikita ko. Gusto ko makita kung gaano kasaya ang babaeng mahal ko. Tanging sagot niya na nagpasama sa pakiramdam ko. Gusto kong maiyak pero hindi pwede dahil nandito kami sa lugar na maraming tao. Hindi ko na siya pinilit pa. Umalis ako sa tabi niya at iniwan siya. Habang pinagmamasdan niya pa rin si Vivian sa entablado, kasama ang lalaking pakakasalan nito. Mag-isa tuloy ako rito sa labas. Naglakad pa ako hanggang sa mapadpad ako sa pool area. Mas mabuti na siguro na nandito ako kaysa nandoon ako sa loob. Makikita ko lang kung gaano titigan ni Owen sa Vivian. Umupo ako sa bakanteng upuan na bakal. Tanaw ko ang mga bituin. Habang nagkakasayahan sila doon, ako naman nandito sa labas. Malungkot dahil nasasaktan. Matututunan pa kaya kung mahal ni Owen? Tanong ko habang nakatingala sa mga bituin. Kung gusto niya ng tahimik at mahinhin na babae, kaya ko namang gawin iyon. Magiging inosente ako para sa kanya. Hindi na ako magiging madaldal. Magbabago ako para sa kanya. Hey, napalingon ako sa lukuran ko nang biglang may nagsalita mula dito. Kung hindi ako nakakalimot, siya yung lalaking kasama ng kapatid ni Owen. Siya din yung kung makangiti ay tila may malaking problema na pasan sa mundo. Si Ethan. Anong ginagawa niya dito? Anong ginagawa mo dito sa labas? Bakit hindi ka pumasok sa loob? Tanong niya kaagad sa akin. Himala naman yata ang lalaking ito. Nagka-energy yata. Napatingala ako at pinagmasdan muli ang mga bituin. Hinihintay ko kasi lumabas ang bilog na buwan. Sagot ko. Ha? Bakit? Anong special sa bilog na buwan? Para pwede akong lumipad. Lumipad? Bakit? Ano ka ba, aswang? Alam mo, nagiging aswang ako kapag kabilugan ng buwan. Bigla siyang napaatras at napalayo sa akin. Are you kidding me? Naniwala naman kaagad ang lalaking ito. Oo. You're crazy. Napailing-iling ito. Joke lang? Biglang bawi ko. Nagulat pa siya sa biglang paglakas ng boses ko. Aatakihin yata ako sa'yo. Napahawak pa siya sa kanyang dibdiba. Tawa pa rin ako ng tawa habang siya naman ay nakahawak sa kanyang dibdiba. Takot ka pala sa aswang? Kay lalaki mong tao, duwag ka pala sa mumo. Patuloy na pagtawa ko. Kahit papaano iniwala ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ako takot sa aswang. Sa wakas ay tila nakabawi na siya ngayon. Binitawan niya na ang pagkakasapon niya sa kanyang dibdib.
Okay, pinapatawa lang naman kita. Baka kasi bumenta sa'yo yung mga jokes ko. Hindi rin pala. Sige, maiwan na nga kita. Baka gusto mong mapag-isa. Nang humupa ang tawa ko ay nagpaalam na ako sa kanya na pumasok na sa loob. Pero sana hindi nila ako pumasok sa loob dahil makikita ko lang pala na masayang nakikipag-usap sa Owen kay Vivian. Hindi na dapat ako nagsiselos dahil ikakasal na si Vivian pero hindi lang talaga mawala sa akin ang magselos. Dahil kahit na ikakasal na siya, ay siya pa rin ang mahal ni Owen. At ako? Wala. Bali wala. Natigilan ako sa paglalakad ngunit bigla na lang na may humapit sa bewang ko. Nang sulyapan ko ito, ay hindi ako makapaniwalang si Ethan ito. Yung kaninang tinatakot ko.